Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo. Say, basta ipapaskil ko naman dyan yung original na Facebook ko, at saka yung mga, if ever na gusto nyo tumingin sa TikToks, nandun din, no? Dyan sa ating screen. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo, maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo anuhin yun ha, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of action, at mga pwede nyo maiwasan at iba pa, pero kung gusto nyo talaga na positive reading lang gusto nyo marinig, pasensya na ha. Baka hindi nyo magustuhan ng ating reading. You're trapped. Ingat ka, baka matrap ka or mabiktima ka or may mga pangliling lang o maliling lang yung iba, no? Or sana hindi ikaw iyon. O may mga, pwede ikaw rin ang nililing, may nililing lang kang tao. Ang ganyan. Angels number mo. Okay. Aries, successfully overcoming a problem. Nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na isa sa ayos this time. By this April, pwede na, kasi you're structuring dito to resolve the situation. Nandun ka sa point na yon. Pwede may mga re-resolbahan na pangyayari o problema. Yan, para may mga i-overcoming mo situation. Kasi nandito kasi siya, kaya ako nababothered, no? Yan, ibig sabihin is nandoon yung may mga gugulo pa rin o magiging may mga gulo, hindi gulo, magulo isip. Baka nandun sa point na yun. Or baka naman sa iba nyo, baka nga gulo yung iba, wag naman sana, di ba? Yan, may mga bigat man na mararamdaman. Parang nandun sa point na you want to overcome yung mga bigat na nararamdaman mo. Parang alam mo yung point na pakipot yung daan mo. Habang lumalayo yung situation mo pa is parang pakipot yung dinadaanan mo na sa point. Sana wag naman lahat sa situation, pero you need to restructure talaga yung situation, ganon. Pero may mga, habang inaayos mo siya is medyo may nagiging mabigat yung mga dalahin o pag-iisip, or kailangan mo talaga ng mga vacation, ganyan, or you need to be calm situation, mag-meditate ka, or any situation until life, kasi may bigat na nararamdaman ito, physical or mental, dito sa sitwasyon na ito. And be careful, be careful, do not take a risk. Ibig sabihin, pinag-iingat ka niya talaga. Pinag-iingat ka niya kasi kung magiging pabigla-bigla ka sa situation mo is pwedeng there's something happen, maybe nandun sa point na yun. Kumbaga, halimbawa, mga sinasabi mo, sa mga kilos mo, sa mga decision mo, sa mga movement mo, ganyan. Kumbaga, nandito sa point na pagsasaayos, diba? Para ma-overcome yung mga bagay o sitwasyon mo. Pero pagka pabigla-bigla ka, or hindi mo talaga pinag-isipan, this is also the problem kasi, diba? Kaya ingat na lang din, sa iba sa inyo, kung sa aspeto ng buhay mo yan, para mag-successful talaga yung situation mo. And period of prosperity and abundance. Yan, may mga, iba sa inyo is may mga opportunities, maybe na darating, mga kasaganaan, situation, or may abundance na darating sa situation. Pero nandito kasi si bridge, pwedeng when it comes to a bridge is may tao na ipapadala sa iyo sa universe, and then yung tao na yon ang magbibigay sa iyo ng opportunities or ng prosperity or abundance sa buhay mo, or mga new project, new creation, pwedeng nandun sa point na yon. And then sa iba naman sa inyo, kasi this is restructuring situation, then to overcome the problem, is andito yung point na parang lang yan parang mamasahin mo, masahe?
ano mo yun? Minamasa yung tinapay, 'di ba? Parang pagkagagawa ka ng ano is, 'di ba? Paggagawa ka ng tinapay, parang hindi mo agad pwede siyang isalang agad. Kailangan i-set aside mo siya for hours, 'di ba? Ganun din yun kasi ganun din si clone, 'di ba? Sa situation para totally mahinog or hindi mabulok, hindi masunog, hindi hindi kung ano man 'yan, no? Para maging ma-overcome talaga yung situation, ibig sabihin. Kaya nandun yung point na pag-isipan mo talaga siyang maigi. But still, nandun yung mga opportunities na darating sa'yo or mga blessing sa April. Ay, naku, patay na tayo dyan. Frying pan. Mahilig ka ba magluto? Pwede iba sa inyo, mahilig kayo magluto or mag-bake. Or maybe yung iba sa inyo is mag-ingat na lang din kayo when it comes sa mga ano, baka mapaso kayo, mahiwa kayo, mahilig kayo sa fire, ano. Ibig sabihin also this is sa emotional situation. May mga trouble o may mga accusation situation ako na nakikita sa'yo dito. Yan, kung sino man yan, habaan mo na lang din yung pasensya mo. Kaya nga sabi ko, di ba, wag pabigla-bigla, ganyan, di ba? Kasi pwedeng yun is ikasunog mo rin sa nakikita ko dito. Yan, magkakaroon ng mga ganyan. Hindi naman nawala sa iyo to, Aris, eh, no? Yan, may mga trouble and accusation situation na magaganap o mangyayari sa iyo by this April. And a distance is thinking of you. Pwedeng ikaw ito sa kanya or pwedeng siya ito sa iyo, no? Pagdating sa situation na to. Yan, may tao na naaalala ka niya, no? Or pwede rin kasi andito si frying pan, pwedeng may tao na nagkaroon kayo ng samaan ng loob or nagkaroon ng hindi magandang situation na rin nagkakaroon ng conflict, karelasyon mo man yan, or friendship mo man yan, o kamag-anak mo man yan, kung sino man yan na nagkaroon ng ano, na maaring naiisip ka niya, no, dito sa situation. Or ikaw ang nakakaisip nito, ay may ahas ka rin, ano yun? Temptation will test you. Ang nakita ko sa'yo dito is, dito to si frying pan, di ba? Baka makakita kayo ng ahas, or may ahas sa buhay nyo. Dito sa sitwasyon is may tao na mabulaklak ang salita dito. May tao na loyal kuno, no? May tao na loyal kuno, pero deep inside is meron siyang hidden motive pagdating sa'yo or hidden potential pagdating sa'yo. Kaya you need to be very careful na lang din or sana hindi ikaw ito, Aries. And then yun nga, may mga tukso ako nakikita. Mahilig ba kayo sa Apple? May mga tukso rin ako nakikita sa'yo. And then, ito, mga galit kasi to, no? Galit. If you have a bad habit situation kasi di sa fire, may mga bad habit ka na sitwasyon, medyo ingat na lang din. Tsaka, huwag ka lang din pa bigla-bigla o maging mapuso ka, no, sa lahat ng bagay dito sa sitwasyon. Ingat ka sa mga nakakausap mo dito. Kung ano mang temptation na magaganap sa'yo, or pwede rin kasi when it comes to a relationship, di ba? Sabihin, when it comes to a relationship, hungry lang siya sa'yo kasi they think that you need me. Parang nandun sa point na yon sa relationship or may mga third party relationship sa iba sa inyo. Kung sa bago yan, ganun din. Hindi pa, para ano lang siya natukso, attraction, or sa iba is obsession ito, no? And happiness. Ay kasi nga, Aris, birthday mo. Happy birthday. Belated, happy birthday in advance sa mga Aris, ano? Yan. And yes, there's a happiness situation. Ibig sabihin dito is pambobola din, ano? Kasi dito si happiness. May mga pambobola na hindi from the bottom of the heart. Parang nandoon sa point na yun, ano? Pambobolang hindi totoo. When it comes sa happiness, yan, maaring makakaramdam ka talaga ng happiness kasi it's your birthday, ganyan. And then also, siguro handun din yung point of going out with someone, with friend, ganyan, sa iba sa inyo, or handun yung mga kasaganaan na magaganap and abundance is coming. Pagdating naman dito sa happiness na to, dito sa ganito is, yun nga, makakaramdam ka ng happiness isang tao na akala mo is totoo. O yun, nasa iyo si Ki. Diba sa inyo is bibili ka ba ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, magpaparenovate ka ng bahay, nagbebenta ka ba ng bahay? Ayan, iba sa inyo, or kukuha kayo ng mga real estate situation. There's an investment o may mga, pagdating dito sa bread din kasi is may mga mega project or there's a project situation ako na nakikita sa'yo. Maaaring may mga trabaho, no, sa iba,
malaki man o maliit yan, congrats. Sa iba sa inyo, there's a luck. May bibili ba sa inyo ng sasakyan or there's a vehicle situation? Ako nakikita sa iyo. Ingat ka na lang kung may mga bibiling ka or you investing something kasi nahandito tong dalawang to. Ingat ka, baka maloko ka. Think very carefully, nasa sa'yo ang susi. Sa iba sa inyo is may connected ng susi, pwede may mga bagong susi, pwedeng dito is may mawawalang susi, or masisirang susi, kung ano man yan. And dito nga, there's a lack ako situation sa'yo, siguro iba sa inyo, it is an investment or mga project or mga trabaho, no, sa iba. Yan, or dito is mga gamble, mga jackpot, and there's a reward. Pwede may mga reward kang ma-receive or may mga mananalo sa inyo. Congratulations in advance, no, sa inyo. Or pwede rin kung may mga inaasahan kayo, no. Yan, yung mga real estate and bahay. And also yan, successfully outcome to your problem. Ibig sabihin, nasa sayo lahat ng susi. Nasa sayo, hindi isa lang susi mo eh. Nasa sayo lahat ng answer. Nasa sayo lahat ng solusyon. Nasa sayo lahat ng pagbabago ng destiny mo. Ibig sabihin dito is pag ito is may mga mag-o-open sa'yo. Andun din yung point na depende kung saan mo gagamitin yung susi kasi ikaw yung kikilos eh dito sa sitwasyon para makamit mo to. Ikaw yung magre-restructure o i-rebuild mo yung sarili mo to change your destiny kasi nasa sa'yo yung susi. Mag-o-open at mag-o-open na lang yon. Depende na lang kung magtatrust ka sa intuition mo at ga-actionan at gagawin mo siya. Depende, nasa iyo na to kung saan mo gagamitin yung susi mo, ha? Yan. Pero the answer, the successful, the fulfillment, lahat nasa sa'yo. Kasi nasa sa'yo si Key. Uy, commitment. Iba sa inyo is may mga bagong kontrata, either bagong trabaho, o kaya mga any contract of real estate, kontrata ng kung ano man yan, mga project, or pursuing situation. Yan, doon sa commitment, ako nakita siguro is may mga commitment na hindi maganda sa iba sa inyo. Siguro kaya niya naman i-handle yan, Yan, may mga pursuing situation, may mga commitment na kahit na ayaw na, go pa rin, kahit na mali, go pa rin, doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, ako nakikita sa iyo. May mga obstruction. And syempre may robbery, may mga tao or may tao kasi nandito rin si Ahas sa kasi Prime pa. Ibig sabihin, may mga tao magiging unfair talaga sa iyo. May tao nagmamatsyag sa iyo. Ingat ka rin sa mga pagnanakaw or nahandun din yung point na pagpapanggap, dito sa situation mo. Exploitation din. Ingat ka, sa mga pagnanakaw talaga. Pwedeng pagnanakaw na idea, pagnanakaw na identity, pagnanakaw ng mga valuable things, kung ano, paano kanya nanakaw, I don't know, pagnanakaw na karelasyon. Pwedeng iba sa inyo, kasi we have the married din, sa nakita ko dito. Iba sa inyo, maaari may mga pag-uusapan related to kasal, o kaya is, kung kasal na kayo, minamatyagan ka ng karelasyon mo. O kaya naman, kasi basta, kasi nandito si Asen. Mga third party kasi sa iba dito. Yan, may mga promises situation din sa commitment and promises. Ay, may third wheel to. May third wheel talaga. Baka may mga may pupuntahan kang kasal o may ikakasal. Pwede. Or nandun yung pangako na hoping ikaw na lang. Pero ang nakikita ko hindi kasi siya totoo. Kasi andito si robbery. Andito si commitment. Tsaka andito to. Pero itong energy lang na nakukuha ko also we have the friendship kasi andun naman si Dog, 'di ba? Magkakaroon ng mga maybe sa inyo nasa networking situation kayo. Pwedeng YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or mga government, artista, ano pa ba? Mga networking ganyan, social media. Yan. And also magkakaroon ng there's a group of situation, pwede may mga pupuntahan ka na kasalan o mga celebration situation kasi nga birthday mo rin. O kaya is pagkakaroon ng tuksuhan when it comes to a married, pwedeng ganun. And then, baka mga iba dito anniversary to, Sa iba sa inyo yan, magkakaroon ng mga group connection sa iba sa inyo. Siguro together when it comes to friends, baka nakakita ka ng mga repeating number 0909 and 101. Starting over, ibig sabihin may magtatapos sa buhay mo, pero nasa sa Yusuki sa iba, kaya binibigyan ka ng chance ni universe na gamitin mo si Ki. There's a new beginning. Great chance. Yes, there's a great chance. Kunin natin si Ki. There's a great chance, opportunity, courage, accomplishment,
ending, conclusion, big love. We have the married then and the friendship. Look out for an opportunity that might be a game changer. Ito na yon. You are completing something major. It feels like good level up. Huh? Sabi niya, close the old chapter. A new adventure will unreveal. Uy, eto na sabi ko sa'yo, may opportunity darating sa'yo eh. Oh, meron daw mag-unreveal. Kapag daw natapos mo yung isang bagay, isang sitwasyon, o nag-let go ka sa isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, ayan oh. Or pwede rin kasi ito na may taong ipapadala talaga sa'yo sa universe to give that opportunity sa'yo. Depende na lang sa'yo kung oo ka. Diba? Maraming klase opportunity, baka hindi nyo maintindihan ha. Halimbawa, may nag-aya sa'yo na kaibigan, ay punta naman tayo dito, ganyan, ganyan, ganyan. Nilibre kita, ako, sagot ko na yan. Mga ganang sitwasyon. Yan. Minsan lang kasi, travel tayo, minsan lang opportunity, grab it, no, if you want, naman din. Pwedeng makatulong yun sa'yo, ganyan, o kaya kung ano man opportunity, kung ano opportunity, but you need to trust your intuition din kasi andito si Ahas tsaka si Prying Fan. Kung sila naman nagagastos, why not? Pero, kung sa mga love life yan, kung opportunity of love life, mag-ingat ka. No? Tingnan natin mamaya love life mo. Energy ni Aries. Okay, when it comes sa yung energy, pagdating sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation. Pwede may miss kang tao, may maalala kang tao, maalala mo yung dati mo o dating ikaw o yung mga dating karelasyon mo, ma-revisit mo yung mga good memories or bad man yan na nangyari sa buhay mo, ganyan. Or yung missing something. O nandun din yung point na sa iba sa inyo, yung energy mo raw is meron kang sitwasyon noon pa na muli siyang magangyari ngayon. Or gagawin mo siya muli ngayon. Yun ang nakikita ko. Halimbawa dati is nagtrabaho ka sa company na to. And then, pwedeng bumalik ka doon o kaya naman is pwedeng yung same na trabaho na yon ang gagawin mo sa ibang company. O kaya dati nagja-jogging ka, ngayon magja-jogging ka uli. O kaya dati dancer ka, magda-dance ka uli. Mga ganun, may mga babalikan ka na sitwasyon into your life. Ganyan. Yun yung energy na nakikita ko sa'yo. And then yung energy ng iba naman sa inyo is marami ka daw, maraming gugulo sa isip mo. Ay oo nga, mag-aano ka nga, magte-taking a risk ka dito Dito. Magte-taking a risk ka, ibig sabihin yung iba sa inyo is maaring may mga bago kayong gagawin sa buhay nyo or may mga bago kang tatahakin. May mga bagong pagtako, mga babaguhing mga sitwasyon. Baka sa inyo babalik kayo basta may mga babalikan kayo sa iba sa inyo. Yun na iyong energy. Pwede rin na doon sa point na may mga aaralin kayo, no? Yan, may mga pag-aaral o aaraling sitwasyon. Iba sa inyo, tarot reader kayo May nakita kayo nagtataro Tingnan natin ang parating kay Aries. Parating po kay Aries. Parating sa iyo is, yun nga, handito siya Marami opportunities doon na darating sa buhay mo. Yan. Parating sa iyo is, ang nakikita ko sa iyo, yun, may mga project or opportunities or idea. And also, nahandun din yung kasiyahan. Ako nakikita kasi nga, siguro nga kasi, birthday mo, no? Pero, ang sabi dito, kasi there's a wish come true ka na makakamit dito sa sitwasyon. Yun ang sabi dito. Iba dito pagtahak ng bagong journey to. So, iba naman sa inyo is merong tao
hindi ko alam kung bago siya sa buhay mo or pwede siya matagal na siyang kilala mo na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwedeng nakakausap mo na siya. Or pwedeng siya yung may ibibigay sa'yo. Or sa iba naman, hindi ibibigay eh. Sa iba, may tao na kakausapin ka kasi may hihilingin sa sa'yo. Yun ang sabi. Sa iba naman is there's an offering o project. Magkakaroon ng mga dealing, partnership, or collaboration sa iba. 3 hanggang 4 na tao, 3 hanggang 4 na tao sa iba. Or pwede ka rin kasi dito is 5 to, no? There's a new beginning happen to your life. O sa iba naman is may travel kayo? Victory and successes happen sa iba sa inyo. Meron kang hinihiling na mangyayari. Sabi dito, meron kang hinihiling na magaganap within the 1 day, 1 week, 1 month. Yun ang sabi. Meron daw. And then also, parating sa'yo, ang hindi ko alam kung night shift ka, no? Yan, pwedeng iba sa inyo is you are night shift or kaya naman is late ka nang matulog or pagising-gising ka sa gabi or kaya hindi ka gaano nakakatulog or maaga ka nagigising. No, kaya medyo nakikita ko sa inyo is iba dito is baka ay bagin kayo, no? Sa iba sa inyo. Kaya bawi-bawi na lang din, ano, sa iba. And then sa iba sa inyo, isang parating is may mga frustration ako na nakikita sa iyo. Makakaramdam ka rin ng frustration. Hindi ko alam in what way eh. Mga frustration, magkakaroon ng mga self-imprisonment, or magkakaroon ng victim mentality. Yan. You will trap or you will be stuck sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Parang nahandun ka sa point na yun. And then parang hihilingin mo yung situation mo na sana makalabas ako dito, sana matapos na to, sana ganun, sana. Parang nandun ka sa point of wish come true situation. Medyo magulo yung sitwasyon, ano? Kasi ang nakikita ko kasi sa iyo, Aris, parang mauulit muli yung mga nagaganap o nangyari sa iyo sa nakaraan. Parang may mga paulit-ulit na situation. Balansehin mo yung sarili mo, ha, para habaan mo na lang yung pasensya mo, ganyan. Tapos, have faith palagi. Kasi nasa sa'yo yung susi, para makalabas dun sa sitwasyon na yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na to. Aries, in love, please show me. Kung ikaw is single, pwedeng may nakakausap ka na? 1 hanggang 2? Kung may nakakausap ka na, or wala pa man, mag-ingat ka na lang. Kasi ang nakita ko is magkakaroon kayo ng distance. Or nahandun yung point na malalaman mo, either may malalaman ka sa kanya, or same pages yung karelasyon mo dati sa kanya, or sa iba sa inyo is merong either magkakaroon ka ng disappointment sa kanya, or siya sa'yo, or nahandun yung point na meron kang hinahanap or siya may hinahanap siya na hindi niya makikita sa'yo. Kaya magkakaroon din kayo ng separation. Kaya wag ka lang pabigla-bigla. Yun ang nakita ko dito. Kasi may rejection. Pwedeng mapapasok ka sa third party, ganyan. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, nahandun yung paghihiwalay, handun yung betrayal, sinungaling, manipulative, hindi ka naman niya minahal, well, minahal ka siguro niya, kaso dumating lang talaga yung point na nagkaroon siya nagkaroon siya ng option sa buhay niya, nandun sa point na yun. Pwedeng nandun sa point na may hinanap siya na hindi niya alam nasa sayo pala pero nakita niya sa iba. Yun, ang nakita ko dito. Pero alam mo, nahahatak pa to ng nakaraan.
nahahatak pa siya ng nakaraan, nandun pa rin yung point na they want to talk to you. Pero nagkakaroon siya ng back and forth situation kasi hando yung point of rejection feeling. Kaya, they hiding yung feelings niya na lang din. Ate, nag-action ba? Hindi ko naman nakikita nag-action. Pwede na pag-uusapan ka nitong tao na to or ikaw ito o naaalala ka niya. Ang nakikita ko lang sa kanya is andun yung back and forth energy niya dito sa situation. Medyo magulo yung sitwasyon niya ngayon eh. Hindi ko alam why. Pwedeng nagmamatsyag rin to sa'yo, no? Yan. And then kung kayo naman is may third party, alam niyo naman siguro na gagawin niyo diyan sa mga third party. Sana hindi ikaw yung third party or sana hindi ikaw gumagawa ng third party, ano. Iba dito may third party. Kasi andito yung actually talaga, ano. Hindi lang naman ikaw kausap niya. Marami pa. Or vice versa tayo. May hinahanap siya eh. Hindi ko alam kung ano. Pwedeng may hinahanap siya sa mga bawat kausap niya o may hinahanap siya na hindi niya nakita sa'yo at hinahanap niya pa sa iba, ganyan. Parang ano siya, naggaganon. Yun nakikita ko. Kung ano naman, kung ito is, yun nga, is may sinamahan siya, daratingan tayo maghihiwalay rin sila. O di ba binigyan ko na talaga kayo ng ano, no? Maghihiwalay rin sila. Kasi magkakaroon ng isa sa kanilang realization eh, in life. To go out sa relationship. Tapos ikaw pala yung nag-go out, naloko na. Sa iba naman sa inyo is kung wala kayong third party relationship, is, ate mahal, hindi. Mahal, wala eh, wala akong nakikitang love dito. As in, sorry talaga. Dito sa sitwasyon, I don't know why, but, kasi kahit wala kayong third party relationship, hindi ko nakita talaga yung love. There's no love. As in, isa sa inyo hindi nagiging totoo sa nararamdaman niya. As in, sorry sorry talaga. Kung kaninong energy to, I'm so sorry. Kung may third party kayo, siguro alam niyo naman din siguro kung anong gagawin niyo dyan, di ba? Dito sa mga walang third party, sorry, ito yung nakuha ko, pero there's no love. There's a hidden. Pwedeng yung ikaw or siya is wala na talagang nararamdaman. Or kung matagal na kayo, pwede nag-fade na talaga yun, di ba? Dito wala kasi. As in, wala. Puro salita. Puro gawa. Puro action. Pero when it comes sa true feelings, wala. Iba yung ipinapakita o ginagawa sa loob, inside sa nararamdaman. Iba. As in, hindi. Hindi yun. Money. Yung Aries. Okay, when it comes sa money mo. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, pwedeng iba sa inyo is may mga unfinished business or may mga either mga na-delay na bayad or mga unresolved situation, mga tension na hindi naresolbahan related sa pera o kaya is may mga pagkakautang pa, pwedeng na sa point na yun kung saang aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iba. But pagdating sa pera mo, because of the project na mga darating or mga trabaho na darating sa'yo, is yun yung makakatulong sa'yo. No? Pagdating dito sa pera mo is you standing strong dito sa sitwasyon mo kasi magkakaroon daw ng improvement at magkakaroon ng leveling up sa iba sa inyo. Parang there's a step up improvement pagdating sa pera mo. No? There's a wealth, there's a material success and prosperity ako nakikita pagdating sa pera mo. Sa iba naman sa inyo is merong matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sino matanda sa buhay mo na you supporting or may tao na connected sa'yo. Parang hihingi siya ng suporta or bibigyan mo ng suporta pagdating sa pera. Pwede ba dito family member to? Uy, ingat kayo sa pera nyo ha, kasi iba dito, there's an investment na hindi naging maganda ang resulta or hindi magiging maganda ang resulta. Yun ang sabi. May mga hindi natapos .
Iba dito, ingat talaga kayo ha sa mga pagsusulat-sulat ng mga kontrata, ng mga papers, documents, basahin yung maigi, baka maloko kayo, kung ano mga related sa lupa, bahay, yaman. Yaman eh, no? Kung ano man yan, basta connected ang pera, please lang. Please, please lang, ha? Hindi porket kaibigan mo, hindi porket kapamilya mo, hindi porket close mo, basta basahin mo maigi, isipin mo maigi, tama ba, mali ba. Ano ko lang naman, advice ko lang kasi may nakita akong hindi maganda. Three of Swords, may kabiguan kasi ako nakikita sa iyo. Huwag masyado magtiwala. Arigato namaste, God bless.